principles of surrender? Ba't ba principles of surrender? Bakit ba gusto ng Panginoon in many of the biblical history at pinakita niya na He doesn't want control mo sa buhay mo. He doesn't want control. And sometimes yun ang gusto natin eh. Ganun tayo ka idealistic sa punto ng control. We want everything sure sa buhay natin. Gusto natin may control tayo sa family, may control tayo sa work, may control tayo sa finance, may control tayo sa plans. Gusto natin palagi yun. Pero somehow, it's different with the scripture. And maybe sabihin mo, bakit ganon? Yeah, it's different. Kasi God wants to enter into our life. And once na pumasok siya sa life mo, He wants something. Even in the Old Testament hanggang sa New Testament, in-establish niya, gusto niya, everything, part, body, soul, spirit, is engaged fully to Him. When He says, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, so that means total control. Yun ang ibig sabihin. And the principles of control na tinalakay natin, first of all, God wants you to surrender your greatest love. And the great example na ginamit niyan is Abraham. When Abraham was called na iwanan ang lugar ng pinagsilangan niya and go to a place na hindi niya alam, and pinangakuha siya ng Diyos ng isang anak, and after 25 years, hindi isang taon lang, no? 25 years sa paghihintay, binigyan siya ng isang anak. And after a few years, sinabi ng Diyos sa kanya, balik mo na sa akin yung anak mo. Grabe sabi sa Banal Lasan, yung nag-iisa niyang anak, pagkatapos dinagdag pa doon sa Genesis, yung pinakamamahal niyang anak, that's the word na ginamit. And kung iisipin ang lahat ng mga contradiction dun sa salitang yun ng Diyos, na you will sacrifice your son for me. There's so many contradictions about the promise, about the character, about the wisdom, the reasons. There's so many, nagbanggaan doon. Pero Abraham, hindi man lang siya nag-atubili. Early in the morning, sabi doon. Pero nung makita niya, hindi nakialam ang Diyos nung gumising siya ng umaga. Alam ko na, Abraham, sa paggising mo sa umaga, okay na. Nakita ko na yung surrender. No, hindi doon. Hindi doon pinili nang nakarating sila doon sa Moriah. Doon sa paanan ng bundok ng Horeb. It's doon sa bundok ng mountain. Hindi doon. Alright, okay na. Alam ko nang you are really faithful sa akin. Hindi din doon ang panahon nang ihiga niya si Isaac doon sa table ng sacrifice. Hindi doon tinalian niya si Isaac. No, hindi doon. Sinabi na, alright, Abraham is fine. Hindi. Kailan nakialaman Diyos? When he lose his control. Nang talagang ipinakita niya that he really is going to surrender his greatest love to God. That's the time nang talagang yuyurakan niya na he's going to kill Isaac with a knife. Kasi siguro konti talaga sakto-sakto yun don't touch the child, huwag mong sasaktan. Ngayon alam ko na. Hindi gusto ng Diyos si Isaac na i-sacrifice. No. Ang gusto niya yung puso ni Abraham. Kasi baka ang greatest love mo siya, I should be. I should be. Then the second is, surrender to God what you depend on. Kung saan ka umaasa. It's just, kasi sa punto ng buhay ng mga tao ng Diyos, palagi gusto ng Diyos na siya lang ang pag-asa mo. Siya lang aasa mo. And the great example is yung staff ni Moses nang siya ay nandun sa bundok at nakakita siya ng burning bush. Ano yung nasa kamay mo? My staff. Yung staff na yun is not ordinary. Yung staff na yun is pangtulong kay Moses pag-akyat sa bundok. Yung staff na yun ay pangtulong sa mga pagdidepensa sa mga tupa, sa mga leon o kaya sa mga oso o sa mga hayop na
So doon nakadepende ang life ni Moses at ng mga at ng kanyang mga tupa. But then God says, ihagis mo. And when Moses gave it up, and then pinakita na naging ahas. Alright, kunin mo na. E nung kinuha ng Diyos, yung staff na yon, na dati staff ni Moses, pero nung after na inihagis niya, naging ang salita the staff of God. Grabe, no? Yung staff na yun na dati inaasahan niya sa pagdepende sa buhay niya sa kanyang mga tupa, ngayon, yung staff na yon ang maglilid sa Israel para tumawid sila sa dagat na parang lumakad ng tuyong lupa, na siyang magpapakain at magpapainom sa Israel at makikipaglaban ng digma sa magitan ng staff na yon. So, surrender what you depend on. Because it should be God. God alone should be ang dependence natin. So, surrender. The third is, surrender your strength. And the great example na pinakita niyo si Gideon. Si Gideon ay may kalaban ng mga Midianites at saka yung mga Amalekites. Thousands of them, so many. And then so pinulong niya lahat ng mga angkan ni Israel, lahat ng mga 12 tribes, nagbigay sila ng kanilang mga sundalo, nakaipon siya ng 32,000. And for a general like Gideon, or kahit sino pang general, that's a good number. At least kahit papano may laban-laban. Kasi sa history, dapat ang maging ratio and proportion upang manalo ka sa laban should be 3-1. Tatlo yung sa'yo, isa sa kalaban. Panalo ka, for sure. Pero ang Diyos has something in mind. Kasi pag nanalo ang Israel doon sa 32,000 laban sa Midianites and Amalekites, magmamapuri sila sa kanilang mga sarili. So ang ginawa ng Diyos, babawasan ko ang lakas mo, Gideon. Tanungin mo sila kung sino mga ayaw lumaban, umalis. Ilan na umalis? 22,000. Ilan natira? 10,000. Okay na sana. Wala. Sabi ng Panginoon sa kanya, madami pa rin. Painumin mo sila sa ilog. Yung uminom, na parang aso, na nakatingin pa rin sa paligid, piliin mo. Ilan ang napili? 300. Now dito, pag sila nanalo, alam nila na hindi sila ang nanalo. So God wants us to surrender our strength para mapatunayan na hindi ikaw ang mananalo in any battlefield sa buhay mo, kundi ang Panginoon. Kundi ang Panginoon, the strength of the Lord. And now we're going to go to the fourth principle. And sana ma-bless uli kayo sa principle na ito ng surrender. The fourth spiritual law of surrender is this. Sometimes God asks you to let go, not because something is wrong, but because it is most precious to you. True surrender is shown when you trust Him with what matters most in your heart. Your greatest desire. Ang ikaapat na spiritual na batas ng pagsuko ay ito. Minsan hinihiling ng Diyos na bitawan mo ang isang bagay, hindi dahil mali ito, kundi dahil ito ang pinakamahalaga sa iyo. Ang tunay na pagsuko ay makikita kapag pinagkatiwala mo sa Kanya ang pinakamimithi ng puso mo. I don't know if you're trying to understand that, but the greatest example for that na pinakita sa bawat isa sa atin is the story of Hannah. Hannah's story exposes this kind of surrender in a way that almost painfully honest. Painfully, masakit talaga. Alright, let me give you the story. The story of Hannah, mababasa niyo naman yun sa 1 Samuel. And in verse 1, andun lahat ang record. So si Hannah, there was something wrong with Hannah. For those of you who know Hannah, anong wrong sa kanya? Baog. She's barren. And sa panahon na yon ng mga judges, panahon ni Samuel, ang mga anak paramihan. Because why? Because nagbi-build sila
ng ng strength. Israel is building a strength. So, mas maraming anak, mas pagpapala. Yung anak is equal to the pagpapala ng Diyos. But itong si Hannah ay walang anak. And so, hindi lang walang anak ang isang mapait na bagay tungkol kay Hannah, kundi meron pangalawang asawa, yung asawa niya, si Elkanah, may pangalawang asawa. Ang pangalan ay Penina. Her name is Penina. Si Penina, napakaraming anak. And habang kumakain sila, itong si Penina, palagi siyang minamak. Ay, paog ka talaga eh. Wala. Grabe, gano'ng kasakit sa babae yon. Gano'ng kasakit sa kanya, but Elkanah loved him. And alam niya yung ginagawa sa kanya ni Penina, pero sinabi niya, mahal kita. Mahal kita, huwag kang malungkot. Akong bahala sa'yo, mahal kita kahit wala kang anak. Basta't mahal kita. Every year, nagpupunta sila sa Shiloh. Pagka binasa niyo yung 1 Samuel. Nagpupunta si Shiloh. Yung Shiloh, yun yung, wala pa yung temple sa Jerusalem. Wala pa. Kanya yung Shiloh, yun yung tabernakulong itinayo ni Joshua at ni Caleb dun sa lugar ng Shiloh. That's the tabernacle that every year, all the clans of Israel ay nagpupunta doon just to worship and offer their sacrifice. So ang pagpunta doon, imagine, once a year ka pupunta sa pagsamba. Dito nga lang, every week, di ba? Kinasasabikan mo na. But during those time, every year lang silang pupunta, bit yung kanilang iahandog na hayop at bit ng mga nanay yung mga anak. Just imagine kung anong feeling ni Hannah. Siya nag-iisa lang. And habang bit ni Penina yung mga anak, merong, yung mga stairs na pagmamapuri. And every time na tinitingnan siya ni Penina, sumasakit ang kalooban niya. And every year ganon, dapat maging masaya dahil pupunta sa tabernakulo ng Panginoon upang sumamba. But every year, napakasakit sa kalooban ni Hannah. And so hanggat hindi na siya makatiis, hindi siya kumain, ang ginawa niya, nagpunta siya doon sa templo. Hindi siya pwedeng pumasok sa templo. Doon sa tabernacle. So doon lang siya sa pintuan. Siya'y lumuhod mag-isa doon. And siya'y nanalangin. Yung panalangin niya napakamarubdob kasi walang lumalabas sa kanyang bibig. Pero gumagalaw yung kanyang bibig. And nakita pa nga yun ng high priest na si Eli. Sinabi niya kay Hannah, bakit? Mukhang lasing ka. Marami kang nainom kanina. Nung nagkainan kayuhan noon, marami kang nainom. Kasi nga, hindi, ganun ang sitwasyon niya. Pero sabi ni Hannah, wala po akong ininom. Kanya lang po, matindi po ang aking problema. Humiling po ako sa Diyos na ako'y bigyan ng anak. Pero ang hindi alam ni Eli is this. Yung kanya palang panalangin is this. Listen to this prayer. Lord, if you're going to give me a son, I will give him back to you all the days of his life. Grabe. And so nang ma-realize ni Eli, ang sabi ni Eli sa kanya, I'm sorry. May God grant you your prayers. And so nung umuwi siya, wala na siyang lungkot. Hindi siya na tinatablan kasi naipanalangin niya na at naibuhos niya na yung kanyang puso sa Panginoon. And then nung bumalik sila doon sa Ramah, doon sa their place, doon sa bahay nila, wala na, kumakain na siya ng maayos. And kahit na ano pang sabihin ni Penina, hindi na siya tinatablan. And then dumating yung panahon na nabuntis si Hannah. And yung buti, umiiyak siya every day kasi alam niya, for so many years, alam niya yung story ni Sarah, alam niya yung story ni Rebecca. And now, her, na pinanganak, yung bata, pinangalan niya Samuel. Alam niyo yung sabihin ng Samuel? God heard my prayers. That's the name, yung ibig sabihin ng pangalan ng Samuel. And so, inalagaan, hindi niya nalimutan yung vow. Kasi baka kayo kalimutan yung vow niyo eh.
Just imagine. So every year na pagpunta nila Elkanah at nung kanyang mga pamilya papunta dun sa Shiloh, hindi na siya nagpupunta. Aalagaan niya yung bata. Aalagaan niya. Kasi sinabi niya, kasi may pangako ako sa Diyos that I'm going to give him this child. And so 3 years ang nakaraan. Inawat niya si Samuel. And so in 3 years, sumama na siya sa silo. Buhat-buhat niya pa rin si Samuel. Or maybe lumalakan na si Samuel. Alam mo, hindi ko ma-imagine eh. Hindi ko ma-imagine yung grief. Alright, dumating na sila doon sa Shiloh, doon sa tabernakulo. Pumunta siya kay Eli. Sir, natatandaan niyo ba ako? Ako yung sinabihan niyo na lasing, pero binigyan ng Panginoon ang laman ng aking sinapupunan. Ito po yung bata. Pinangako po sa Diyos na ibibigay ko po siya upang maglingkod dito sa Shiloh, sa tabernakulo. I just imagine this. Iniisip yung pagbigay eh. Iniisip ko yung pag-alis niya eh. Sino rito may 3 taong anak? Si Ru? O kaya ilang taon na ba yan si V? 4 na? O, hindi na yan. 3 taon eh. Kaya mong iwanan? Kaya mong iwanan doon? Iiwanan mo? Look, iiwanan mo at yun ang pangako. That is surrender. Surrendering what you desire most. And maybe, I don't know, no? Pero sa story goes like this. Iniiwan niya. And si Samuel nakatingin lang sa kanya na gano'n. Hindi pa nakakaintindi. Nakahawak lang sa siguro sa laylayan ni Eli. Kasi umalis siya. And then every year, doon niya lang makikita si Samuel. Every year, kasama siya. Every year, tumatahi siya ng robe para kay Eli. Para kay Samuel. Every year. At nakita niya, nasubaybayan niya kung paano lumaki si Samuel. But every year niya lang nakikita. And look at this. Yung pagpapala ng Diyos, Samuel become one of the greatest prophet in history of Israel. Doon siya inilagay sa isang position where yung start ng point na naging monarchy ang Israel, siya yung nag-anoint ng kanyang mga kings. Grabe. And Hannah ay pinagkalooban pa rin ng Diyos ng mga anak. 3 sons at 2 daughter. So all in all, 6 ang binigay. So ang Diyos, nakita niya ang kakaibang surrender na ginawa ni Hannah. He surrendered what he desired most. Kasi ang punto, ang pinaka dapat na desire mo ay yung Panginoong Diyos na nagbigay sa iyo. So dapat hindi tayo malilito eh kung sino bang pinakamahalaga at pinakamimitim sa buhay, yung nagbigay o yung binigay. And the 5th law of surrender is this. Now look at this. The 5th spiritual law of surrender is this. God often allows the collapse of self-confidence so that dependence can be rebuilt on grace. Minsan mahirap intindihin to eh. Ang ikaliwang spiritual na batas ng pagsuko ay ito. Madalas hayaan ng Diyos na gumuho ang tiwala mo sa sarili mo para matutunan mong umasa hindi sa sarili mo kundi sa kanyang biyaya. Yung kay Hannah, he surrendered his most important desire sa kanyang buhay. Nang binigyan siya ng Diyos, bibigay ko sa iyo. That's great. Hirap yan. Pero ito naman, self-confidence. Grabe, self-confidence, always sa atin, lagi yun eh. Yung self-confidence. Susuko mo ba yun? Yung pagtitiwala mo sa sarili mo? Minsan mahirap, no? Pero that's exactly what happened to Peter. Kilala niyo si Peter, right? Si Peter ang pinaka-aktibo sa lahat ng mga apostol.
In fact, masyadong confidence masyado si Pedro sa lahat ng bagay. Kasi madalas siya sumasagot na nauuna sa lahat. Lagi siyang una. For example, pagka siya nagsalita, for example, na nakita niya, oh, multo. No, hindi, ako. Lord, ikaw talaga yan. Babayaan mo ako Napaka-aktibo niya. Parang sobrang tiwala sa sarili. Lord, kung ikaw talaga yan, babayaan mong sumunod ako sa iyo dyan. Alright? Maraming nagsasabi, nakadalawang step lang daw si Peter, lumabog na. Basta ang importante, siya nauna. Siya lang ang lumakad. Sa lahat ng apostol, siya lang ang lumakad sa tubig, walang iba. Ganon siya ka-confident sa sarili niya. And then sinabi ng Panginoon, isa sa inyo, ibabitray ako tatatwa ako. And then lahat sila sabi, ako ba, Panginoon? Ako ba? Pero si Pedro, ang sagot niya, Panginoon, kahit mamatay ako, hindi kay katatwa. Kahit mag-isa na lang ako, hindi kita tato, hindi kita iwan, kahit mamatay akong kasama mo. Ganon siya kagrabe kung mag-isip. But then one day, sinabihan siya ng Panginoon, layuan mo ako Satanas. Alam niyo kung bakit? Get thee behind me, Satan. The reason is this. Kasi sinabi ng Panginoon na siya ipapako sa krus, pahihirapan, at magdurusa. And sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, malayo nawa sa iyo yan. Hindi ko papayagan yan. Kaya sinabi sa kanya, layuan mo ako, Satanas. Pigilan siya ni Pedro. Grabe. Pero nung nandun na sa puntong yon, nung siya dadakpin na, doon sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang salita lang doon, at isa sa mga alagad ay bumunot ng espada at hinalibas ang tenga nung servant o nung lingkod nung high priest. Doon sa tatlo, hindi sinabi pangalan. But in John, si Pedro pala yun. Talagang aksibo siya, handa, pinatunayan niya yun, na handa siyang mamatay, nakasama ni Kristo. So talagang tinagpas niya yung tenga ni Malco. And then sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, isukbot mo yung espada. Ang nabubuhay sa espada, namamatay sa espada. Pinagaling niya si Malco para establish sa kanila. Hindi sila dapat makialam. Everything must go on. Pero after that, ilang mga passage pa lang, sumunod siya kay Kristo. May nakakilala sa kanyang isang maliit na bata. And sabi ng bata sa kanya kasama ka. Kilala kita, kasama ko nung nadakip na taga Galileo. Ang sagot niya, hindi ko alam, pinagsasabi mo. Hindi totoo yan. Hindi. So umalis siya doon. Punta na naman sa isang grupo. Meron na namang isang babaeng nakakilala sa kanya. Sabi niya, kasamahan ka rin nila. Nakita kita. Naku, sumpa man, hindi ko siya kilala. Mantakin mo yung word na yun. Kasi sinabi niya sinabi ni Kristo kay itatatwa mo, Panginoon, hindi ko kayang gawin yon. Mamamatay akong kasama mo. But dito, hindi niyo maintindihan sa sarili niya. And then on the third count, nung yung mga tao na nagsabi sa kanya, alam namin, ikaw kasama kanila. And then sa crowd na sinabi niya, sumpa man. Parusahan man ako ng Diyos. That's exactly what he did. Hindi ko siya kilala kailanman. Grabe. Yung taong handang magtanggol, ibibigay yung buhay niya, biglang gumuho, doon niya nakita. Doon niya nakita at nang siya mapapalayo doon sa lugar, ang sabi sa banal na kasulatan siya'y umiyak ng kapait-paitan. Hindi niya akalain na kaya pala niyang gawin yun. And doon niya naintindihan. And sinuko niya yung kanyang confidence sa sarili. Wala pala akong maasahan sa sarili ko. Guguho at guguho ang pagtitiwala ko sa sarili ko. And then nagpunta na siya sa dating work niya. Kinalimutan niya na akala niya the end na yun. That's the end of the story. Nangisdaan na lang sila. But one day, biglang merong lumitaw sa dagat. Naghihingi ng pagkain.
And nang makita niya si Jesus Christ, nag-alala siya. Naku, lagot. Si Judas hindi nakatiis, di ba nagpakamatay? Pero nang makita si Jesus, naku, lagot. And hindi pa yon, hindi nang makita yung lagot. Kundi nang lumapit na si Kristo kanya, siya pala ang kakausapin, talagang tutudlain ng kausapin siya. Pedro, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Nakayuko siya. Panginoon, alam mo naman. You know what, sa Greek, pag binasa mo, agapeo ang ginamit ni Christ. Iniibig mo ba? Pero ang sagot niya, phileo. Parang mababaw, parang mababaw. Nang tinanong siya uli, Pedro, iniibig mo ba ako? Alagaan mo ang aking tupa. That's the second time. And then, nung pangatlong tinanong, alam niya na ang dahilan. Pero napakaganda, no, if you surrender your frailty, your self-confidence to the Lord, hindi man lang siya nakarinig ng isang sumbat. Oh, Pedro, nasabi ko na sa iyo eh. Sinasabi ko na sa iyo. Talagang mahina ka. Hindi siya nakarinig ng ganon. Kundi doon niya nakita yung biyaya ng restoration na ginawa sa kanya. He was restored. Alagaan mo ang aking mga tupa. Dapat alisin siya doon sa pwesto na yun eh, pero hindi. He was restored. And so pagka sinuko mo yung confidence mo sa sarili mo, God is going to restore you. Kasi hindi yung self-confidence, hindi yung sarili talaga eh. Kanya pala minsan sinabi niya eh, if you want to come after me, deny yourself. Huwag mong pagtiwalaan ang sarili mo. Dadayain ka niyan, ipapahama ka niyan. There's only one that you can trust. There's only one. Trust me, not yourself. And here's the last, and perhaps maybe this is the epitome or the highest form of surrender. And this surrender is found in Luke 22:42. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Si Jesus Christ, yung prayer niyang ito, kinabukasan, ipapako na siya sa krus. Ito yung prayer niya. Ang sabi dito, he was so down in spirit. In fact, makikita natin na talagang sa sobrang down spirit niya, nagpawi siya ng dugo habang pinipray niya to. And 3 times na sininabi niya to. Father, if you're willing, take this cup from me. Napakatindi ng panalangin na yon. Napakatindi. Bakit? Bakit parang nag-alala siya doon sa kakaharapin niya? Ano ba yung cup? We know what the cup is. It's the cup of suffering. So anong ibig sabihin ng word na yon? Sa ibang mga translator, ang pananaw nila, mga scholars, ang pananaw nila Lord, kung meron pang ibang paraan para iligtas ang kasalanan nila. Lord, if there's any other way para iligtas o patawarin ang kasalanan ni Sid, o ni Arjun, or ni Maymay, kung merong ibang paraan, alisin mo yung cup na to sa akin. Take this cup away from me kung meron pang paraan. But there was silence all throughout. So that means there's no other way. There's no other way. Ang ikinasakit nung suffering na yun is this. Hindi yung cross, hindi yung cross, hindi yung pako, hindi yung tinik na ilalagay sa kanya. No, hindi doon eh.
kundi ang sabi sa banal na kasulatan, he will be crushed by the Father. He will be crushed. He will just like be a worm na yuyurakan ng Ama. And that's the worst thing na mararamdaman niya na hindi niya alam kung paano niya tatanggapin. He will be crushed, totally crushed for your sin and mine, sapagkat ang kasalanan ng nating lahat ay ipinapasan sa Kanya. And God is going to forsake Him. And God is going to crush Him because of the sins of the world. And so He prayed, Father, if it's possible, take this cup away from me. But not my will, but yours be done. Minsan sa buhay natin, dapat ipanalangin natin yung palagi. Surrender your will. What are those things that you will sa buhay mo? It's learn to understand that it's always the Father's will that should be obeyed. Regardless of the cost, it should be the will of the Father. If that's your will, let it be done. Jesus Christ surrendered. And He surrendered. Moved two things. The forgiveness of the sins of the world. And second, the defeat of death. The defeat of death. For after 3 days He rose again. And that is the most powerful effect of surrendering every will to God. You will conquer. You will conquer. Because surrendering your will, no matter the cost, is the most powerful surrender of all. Oh yes. And I'd like to finish this course today with an illustration. Napakinggan ko lang to and I was so moved by this illustration. Meron daw isang bata. There was a boy now who asked, who is the most powerful being in this world? And so doon sa lahat ng mga tinanong, may sumagot sa kanya, the most powerful of all is metal. Bakal, yung bakal is metal. Kahit anong gawin mo rito, hindi mo ito mawawasa. So metal is the most powerful being. And then so yung bata hinanap yung metal and natagpuan niya yung metal. And he asked the metal, are you the most powerful being in the world? And sabi ng metal is this, ako, idarang mo lang ako sa apoy, matutunaw ako. And so, nagpunta yung bata sa apoy. Mas malakas at mas makapangyarihan ang apoy kaysa kay bakal. So nagpunta siya sa apoy. Fire, are you the most powerful being in this world? Sabi nung apoy, no. Buhusan mo lang ako ng tubig, mamamatay na ako eh. And so punta na naman yung bata sa tubig. Sabi, tubig, ikaw palang makapangyarihan sa lahat, kaya mong patayin ng apoy na kaya tumunaw sa bakal. No, mali ka doon. Ibilad mo lang ako sa araw, mawawala ako. And so then the boy realized, it must be the sun. Pero sabi niya, son, you're the most powerful of all. Pero sabi ng son, no. Kaprasong ulap lang, kaya na akong takpan. And so sabi niya sa ulap do, so ulap ikaw ang pinakamakapangyarihan. Sabi naman ng ulap, no. Kaprasong hangin lang, matatanggap, mawawala ako. And so sabi niya sa hangin, so hangin ikaw, at last nakita ko most powerful being sa mundong ito. And sabi ng wind, no. Kita mo yung bundok na yon, hindi ko maalis yan eh. And so he go to the mountain. And the mountain, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. No, sabi ng mountain, no. Pikuhin lang ako.
ng tao, mapapatag ako. And so nagpunta yung bata sa tao, naku, at least natagpuan ko na most powerful being sa mundong ito. Kayo po, na pumapatag ng bundok. Then the man says, no son. Lahat kami mamamatay. Ilang taon lang, mawawala ako sa mundong ito. And then nagpunta yung bata sa kamatayan. At last nakita ko na ang pinaka-most powerful being in this world. Kayo po kamatayan. Kayo po kamatayan. And sabi ni kamatayan, oo, akala ko, ako nga eh. Pero there is this one man na ginapi ko. I tried to hold him back para hindi mag-exist sa ibabaw ng lupang ito. Nilibing ko siya sa isang libingan. Kinliklal ko yung buhay niya. Pero after 3 days, nabuhay siyang muli. And boy, if you're looking for the most powerful being in this world, it's Jesus Christ, who surrendered His will to the Father. And that is powerful. That is powerful. Let's all stand. Our Father in heaven, Lord, maraming salamat po because we have seen the fact that it is not control that determines our life. It is not control in everything that we have, everything that we do, but it is surrender. Surrender. O Lord, sana makita ng iyong mga anak ang kahalagahan ng palaging pagtitiwala sa iyo. Not themselves. Sana po matuto kaming isuko our greatest love pagkat ikaw lang talagang natatangi sa puso ng bawat isa amin. Things that we depend on because you are the only one that we can depend on. Our strength because we have no strength. It all comes from you. Our greatest desire because we should always give our delight on you, O Lord. You should be the greatest desire that we have. Our confidence only must come through you. And you will against our will. Because you, O Lord, are the very reasons for everything that we are, everything that we have, and everything that we do. And we honor you, O Lord. We honor you so much. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng kanyang buktong na anak, at ang liwanag at patnubay ng Espiritu Santo sa ating nawang lahat